Itong si Senator Rodante Marcoleta na nakakulong sa ngayon, kinukwestiyon kung bakit natatagalan na ang pagsasampa ng kaso laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero sa kabila po niyan, nagpahayag naman ng pagkumpiyansa at tiwala ang ilang mga senador doon sa Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin po yan sa kasong bumabalot sa mga flood control project. May update dyan si Bombo Grand Hilario. Tila nakuulangan naman si Senador Rodante Marcoleta sa masinambit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa makaranitong State of the Nation address. Sa isang panayam, kinwestiyon ng senador ang hindi pagbanggit ng presidente sa partikular na pangalan ni former House of Representatives Speaker Martin Romualdez, kung saan kinwestiyon din ang mamabatas maging ang pawang katagalan ng Office of the Ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban sa dating House Speaker. Git kasi niya nauna pang maisampa ang kaso nila sa Sandigan Bayan kumpara kay former House Speaker na itinuturing sangkot umano sa manumalyang flood control projects. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers, di ba? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo ang ombudsman, meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan na siya? Hindi ba nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun eh. Magugunitang sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kanyang binanggit na malapit ng kasuhan ng Ombudsman ang dating House Speaker. Dito binigyan din ng presidente na ang mga nakaw na yaman ay sisiguraduhin maibabalik sa pondo ng taong bayan. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Sa kabila ng mga pagkwestiyon at kritisismo, ibinahagi ni Senador Erwin Tulfo ang kanyang tiwala kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Makikita naman daw sa mga nangyari na sunod-sunod kinasuhan ng tanod bayan ang ilang mga individual dawit sa korupsyon. Sa Ombudsman po yun. Pero I trust Ombudsman Boying Remulla. Nakakita mo sunod-sunod ho yung mga pinagkakasuhan po nila. Wala na po sa kamay ng presidente yung naka-ombudsman na po yun. Pati yung mga nasa DOJ na kaso ng mga contractor na doon na po sa kanila. Ito po si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!